JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Poldo. Walang eksaktong taon. Sagay Negros. Nang mga panong ito, nakatalaga bilang tanod itong si Poldo. Dating sakit ng ulo ng barangay ng kabataan dahil sa tsuy nito ang kapitan. Kinakatakutan ng karamihan, ngunit ni minsan, hindi ito kinonsente ni Mang Hiner. At para matapos ang sakit ng ulo nito sa pamangkin, ipinasok niya ito bilang tanod. Alam ko na kung anong gagawin sa'yo, Poldo. Hindi ka matigil sa panggugulo, di ba? Ikaw ngayon ang gagawin kong taga-awat ng mga manggugulo. Simula mamayang gabi, sasama ka sa pagroronda. Wika ni Kapitan Hiner. Ho, gagawin mo akong tanod. Anak ng tokwa naman oh. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko niyan? Tugon ni Poldo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kaibigan mo. Mamili ka. Papalayasin kita sa baryong ito o magiging tanod ka. Wala ka nang ginawa ko hindi pasakitin ang ulo ko. Kaya namatay ang nanay at tatay mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Wag naman oh. O sige, papayag na ako maging tanod. Pero ngayong gabi lang ha. Hindi. Hanggat ako ang kapitan, magiging tanod ka. Kaya masanay ka na upang mapakinabangan ka ng lipunan. Gamitin mo yung tapang mo para sa kapayapaan. Hindi yung ikaw pa mismo ang gagawa ng gulo. Kapitan ako ng baryong ito at ayoko nadudungisan ng pangalan ko. Simula ng araw na yun, nalimitahan ang pagiging basagulero ni Poldo. Hanggang isang araw, nasubukan ang katapangan ng binata. Nang mga sandaling ito nagdadaos ng kapistahan ng kanilang baryo, tipikal na sa probinsya ang sayawan tuwing fiesta, kaya maraming taga-ibang baryo ang dumadayo. Nang mga oras na yun, kasama ni Poldo ang tsuwing si Carding sa pagbabantay. Mabuti naman at pinangatawanan mo ang pagiging tanod. Alam mo Poldo, masasabi ko may direksyon ang buhay mo dito. Pero hindi ibig sabihin, nahihinto ka na sa pangarap. Pangarap? Sa totoo lang, nakalimutan ko na nga mangarap, Uncle. Simula nang mamatay si nanay at tatay, dahil sa akin parang nawala na ako ng direksyon. Hanggang ngayon ba sinisisi mo pa rin ang iyong sarili? Aksidente ang nangyari, walang may gusto, at lalong hindi mo kasalanan. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit galit ka sa mundo. Ay naku, wag na ho natin pag-usapan ng bagay na yan, Uncle. Tignan na lang natin yung mga nagsasayawang dalaga. Maingay ang tugtog ng mga oras na yun. Nasa kalagitnaan ng matinding sayawan ng mga tao. Umalingaw-ngaw ang putok. Hindi kalayuan mula sa kinaroroonan ng sayawan. Maya-maya, may mga kabataang nagtakbuhan papunta sa kanila. Nakita ni Poldo na sugatan ang isa sa mga ito, kaya dali-dali niyang hinarang upang matulungan. Tanungin kung ano ang nangyari. Napag-alaman ng binata na ang panig ng mga kabataan ang nagpaputok dahil hinarang sila ng dalawang matanda, isang babae at isang lalaki. Dalawang matanda? Paano ka nasugatan? Inatake nila kami. Kinagat ako sa braso ng matandang babae tapos yung kasama ko naman, kinalmot sa muka. Teka sandali Kinagat ka ng matanda, tapos babae. Niloloko mo ba ako? Baka naman pinaglaruan nyo yung dala nyong baril. Nasaan na ba yan? Nasa isang kasama ko. Totoong sinabi ko, malakas sila. Parang mga aswang Nararamdaman ko nga na sinipsip niya yung dugo ko. Binaril siya ng kasama namin, kaya ako nakabitaw. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun Napatingin si Poldo sa Chewin.
Nagpa siyang punta ng lugar na sinabi nito. Tanging mga bakas ng dugo na lamang ang naiwan. Ngunit wala na doon ang sinasabi nilang matanda. Ano ba, Dan? Niloloko mo yata ako eh. Mamaya kung ano na naman yung tinira nyo eh. Hindi, Poldo. Seryoso nga ako. Sa tingin mo, sino namang matinong utak na kakagat sa akin? Napaisip si Poldo sa sinabi ng binata. Ngunit wala din silang magagawa. Dahil kahit bakas, walang naiwan ang sinabing mga matanda. Kinabukasan, inulat nila ito sa kapitan. Pinatawag si Atan. Ngunit laking gulat nila nang puntahan ito sa tahanan dahil nakita wala ng buhay. Karding, Poldo, ano ba talagang nangyari sa batang ito kagabi? Si Poldo ang rumesponde, Manong. Pero nakita ko may malaking sugat si Atan. Ang sabi niya kung di ako nagkakamali, kinagat daw ng matandang babae kagabi. Kinagat ng matandang babae. Paano namang ikakamatay ni Atana ang kagat ng isang matanda? Ano yon, may kamandag? Pero may sinabi sa akin si Atan kagabi. Binaril niya sa ulo yung matandang kumagat sa kanya. Bumagsak sa lupa pero nung balikan niya, wala sa pinagbagsakan. Hindi naman sa naniniwala ko pero mukhang may hindi tama sa pangyayari, Tio Ener. Hindi pa natin alam kung ano talaga nangyari. Kaya wag muna tayo magbigay ng maling kalkulasyon. Manong, ano kaya kung isang guni natin kay Mang Tiroy ang nangyari? Alam mong wala sa hulog yung utak ng matandang yun eh. Mamaya, kung ano pa ang sabihin. Alam mo naman ang mga tao dito sa atin, nagpapaniwala sa mga haka-haka. Wala namang mawawala eh. Kung sa tingin nyo mali ang sasabihin ng matanda, edi mali. O sige, pero ano man ang mangyari, wala akong pananagutan. Kayo na ang bahala. Kumuha ng hibla ng buhok ni Atan. Dinala ito sa manggagamot na si Mang Teroy. Namatay ang may-ari ng buhok na ito matapos kagatin ng matanda. Opo, Mang Tiroy. Ano po ba sa tingin nyo ang dahilan? Posible kayang aswang yung matanda na yun? Naniniwala ka pala sa mga aswang. Amin na ang buhok nang masimulan ko na ang pagtatawas. Habang nagsisindi ng kandila ang matanda, nag-usal ito ng dasal. Itinali nito ang hibla ng buhok sa kandila at dahang-dahang pinatak sa tubig. Unti-unting lumutang ang imahe ng isang nilalang na may mahabang kamay. Dali-daling pinatay ng matanda ang kandila. Itinapon ng tubig sa pinagpatakan. Bakit nyo dinala ang demonyong to sa pamamahay ko? Hindi nyo ba alam na maraming maaaring maparak? Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin, Mang Tiroy. Ano po bang nakita niyo? Umalis na kayo dito. Ayoko madamay sa gulong pinasok nyo. Hindi pa sana aalis ang magtsuwin. Ngunit nakita nila nang gagalaitin na ang matanda at kumuha pa ito ng itak. Nawa, mukhang sinusumpong na naman ang side ang matanda, Angel. Paano yan? May kung anong nakita ang matanda. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Dinala daw natin sa bayang demonyo. Ibig sabihin tama ang hinala ko. Aswang nga ang pumatay kay Atan. Kahit tama ka pa, hindi natin pwedeng sabihin yan sa mga otoridad. Mamaya madawit pa tayo dyan eh. Hindi ka madadamay dahil rumisponde ka lang. Si Manong Hiner ang bahala sa atin. Halika na, bumalik na tayo sa tahanan. Anong plano nyo? Sasabihin mo ba sa kanya nalaman natin? Hindi na, magsasayang lang tayo ng laway kakapaliwanag. Ano nga ang plano? Antay magpakita ang aswang at pugutan ang ulo. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit sa kabila ng mga narinig, hindi pa rin kumbinsido si Poldo. Ilang araw ang nakalipas, wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa namatay ang isa nilang kababaryo, nakaugalian na may tanod na pinapadala
upang magbantay sa mga lamay para sa seguridad. Ano? Ikaw ba ang kasama ko mamaya sa pagbabantay? Oo, Uncle. Si Tio Enera nagsabi, kaya nga matutulog muna ako dahil siguradong mapupuyat na naman tayo. O sige, dadaanan na lang kita bago magapunan. Balita ko, may libreng pagkain ng pamilya ni Mang Densyo. Sige ho, Uncle. Uwi na muna ako para makapagpahinga. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad pauwi ang binata, may nakasalubong ito. 2 matanda. Nung una hindi gaanong pinansin, ngunit nang makalampas ang binata, napansin na walang anino ang 2 nakasalubong. Dali-daling lumingon si Poldo upang punahin ang mga ito. Pero laking gulat niya nang makitang bigla silang nawala. Anak ng tipaklong naman oh. Pinaglalaroan yata ako ng mga mata ko eh. Makauwi na nga lang. Nagpatuloy sa paglalakad si Poldo hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Naabutang may kausap na pulis ang Chewin. Nang mapansin siya ng mga ito, kagad siyang tinawag. Poldo, mabuti naman at nandito ka na. Kakatapos siya lang ba ni Carding? Oo, Tiyo. Umuwi din muna si Uncle. Magpapahinga lang din ako. Kami ang nakatalaga sa pagbabantay sa lamay ni Mang Densyo. Ganun ba? Ay sandali, may ilang katanungan ng mga pulis tungkol sa pagkamatay ni Atan. Alam ni Poldo ang itatanong ng mga ito. Nakailang beses na rin siyang binalikan ng mga pulis. Kaya paulit-ulit lang din ang naging sagot ng binata. Matapos ang panayam, pumasok na ito sa silid. Naiga sa kama. Unti-unting dinalaw ng antok ang binata hanggang sa tuluyan itong nakatulog. Pagsapit ng hapon, nagising ang binata dahil biglang kumatok sa pintuan ng silid si Carding. Poldo, bilisan mo. Kailangan natin puntahan ang lamay ni Mang Densyo. Tiyo naman, parang sa pagkain lang nagmamadali ka na. Hindi yun ang pakay ko. Nawawala ang bangkay niya. Ano? Sandali lang. Paanong mawawala ang bangkay na nasa lamay? Napakadaming tao dun ah. Ano yun? Maglalakad mag-isa nang hindi napapansin? Seryoso ko, Poldo. Pinalitan ng puno ng saging ang bangkay ni Mang Densyo. Paano mangyayari yun? Hindi naman nawawalan ng tao sa lamay eh. Kaya nga kailangan nating magpunta upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Sige, sandali lang. Magbibihis lang ako. Matapos magbihis, kagad lumakad ang 2 papunta sa lamay. Nakita nilang nagkakagulo ang mga kaanak. Bukas na ang kabaong at ang nakalagay sa loob, katawan ng saging. Nagulat ang mga ito dahil naroon din ang albularyong si Mang Teroy. Ano naman kaya ang ginagawa ng matandang yan dito? Baka pinatawag ng mga kaanak ni Mang Densyo. Ayahan mo na. Magtanong-tanong na lang tayo sa mga tao. Nag-usisa ang 2. Napag-alaman, kinagabihan matapos dumating ang bangkay, nalaman ng mga kaanak na hindi na katawan ni Mang Densyo ang laman ng kabaong. Kinumpronta din nila ang puneraryang nag-asikaso ng bangkay. Mariing sinabi ng mga ito na bangkay ng tao ang inilagay nila sa ataul. May mga usap-usapan din na narinig ang 2 na maaaring asbo ang kumuha sa bangkay ng matanda o hindi kaya naman pinalitan ito ng mga aswang. Matapos ang pakikipag-usap sa mga tao, kagad na ding lumabas ang tahanan ng matanda. Sinalubong naman ito ni Carding. Mang Teroy, ano po ba ang nangyari sa bangkay ni Mang Densyo? Kinuha ng isang asbo. Mukhang hindi lang iisang lahi ng aswang ang nanggagambala sa ating baryo. Carding ang katanungan, handa ba ang mga kagaya mo para sa ganitong uri ng kalaban? Nako, wag naman sana. Hindi ko nga alam kung paano kikilalanin ng isang aswang na nasa yung tao eh.
Isang paraan lang ang gagawin mo. Sa sandaling makasalubong mo ang isang kahinahinalang tao at ito ay biglang naglaho, subukan mong apakan ang kanilang bakas. Sa sandaling magpakita siya sa iyo at magalit, positibo yon. Sige po Manong, susubukan ko pong itinuro nyo. Matapos mag-usyoso, muling bumalik ang dalawa sa tahanan ni Kapitan Hiner. Sinabi din sa kanya ng Chuy na mga tinuro ng matandang manggagamot. At dahil hindi natuloy ang pagbabantay sa lamay, nagpasya ang dalawa na umuwi na lang. Habang naglalakad, muling nakasalubong ng binata ang dalawang matanda. Siniko nito ang Chuin, na labis namang nagtaka sa kanyang ginawa. Oh, bakit ka ba biglang naniniko? Simplihan mo lang ng lingon ah. Yung dalawang matandang nakasalubong natin, no? O bakit? Anong meron? Anak ng tokwa naman, Uncle. Masyado ka maingay. Sundin mo na lang yung sinabi ko. Dali-daling lumingon si Carding. Laking pagtataka nito. Biglang nawala ang dalawang matanda. Wala ring iskinita sa lugar na pwede nilang pasukan. Hindi rin makakalusot. Ang gilid ng daanan, ito ay napapalibutan ng puno na napakaraming tinik. Kaya imposibleng doon dumaan ang dalawa. Ngayon nakita mo na ang sinasabi ko. Tila ganun din yata nangyari kay Adan. Bakit hindi natin subukan ng itinuro ng matandang manggagamot? Inapakan ni Poldo ang bakas ng paa ng dalawang matanda. Laking gulat ng dalawa. Biglang lumitaw mula sa itaas sa mga ito. Umangil na parang galit na aso. Matapos, walang pagdadalawang isip na sinakmalang binata. Agad namang hinampas si Carding ng dalang pamalo ang isa pa. Nakipagbuno ang dalawa. Napakabilis kumilos ng mga aswang. Bukod pa roon, napakalakas ng mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napatras ang dalawa papasok sa isang bahay. Nagulat ang mga nakatira. Biglang bumukas ang pintuan. Bumungad ang dalawang nilalang na nakikipaglaban sa dalawang tanod. Napalingon si Carding. Nakita ang lipya ng araro na nakalapag sa lupa. Sa mga hindi nakakalam, ang lipya, matalim na bahagi ng araro. Nakalagay ito sa pinakababang parte na siyang humuhukay sa lupa upang mabungkal ito. Gawa sa matibay na uri ng bakal ang lipya. Kaya kahit madaan ito sa bato, hindi basta-bastang napuputol o nayuyupi. Balik tayo sa kwento. Pilit na inabot ni Carding ang lipya. Nang mahawakan ito, itinarak sa likod ng nilalang, sabay sipa palayo. Tumakbo ito upang tumakas. Kaagad ding sumugod ang isa pang aswang. Pilit hinahabol ng dalawa ang kanilang hininga. Nag-abot naman ng baso ng tubig ang may bahay. Nagpasalamat sa dalawa at kagad nang umalis. Sa palagay ko magtatanda na mga yon. Halika na, Uncle. Umalis na tayo dito. Tama ka. Alis tayo dito pero hindi tayo uuwi. Susundan natin ang dalawang yun at pagbabayarin sa lahat ng ginawa nila. Uncle, naririnig mo ba ang sarili mo? Mga aswang ang kalaban. Ano magagawa natin? Ako nang bala. Kung ayaw mong sumama, magpaiwan ka. Dali-daling tumakbo si Carding pauwi. Wala namang nagawa si Poldo, kundi sundan ng Chuin. Hindi niya ito pwedeng iwanan, lalo pat alam niya na napakapanganib ng susuungin na laban. Pagdating sa kanilang tahanan, kinuha ni Carding ang nakasabit na kris sa likod ng pintuan. Walang madampot na sandata si Poldo, kaya kumuha ito ng itak. Pumutol ng 3 puno ng bagakay. Ito ay gagawing sibat. Nang maihanda na ang lahat ng kailangan, dali-dali itong bumalik sa pinangyarihan upang sundan ang naiwang bakas ng dugo. Alam ni Carding na hindi basta mabubunot ng aswang ang lipyang nakabaon sa likod nito. Dahil doon, nag-iwan ng mga patak ng dugo
na nagsilbing marka kung saan sila nagpunta. Gamit ang sulo at malakas sa pakiramdam, natunto ng dalawa ang kinaroroonan ng aswang. Isang maliit na kubo sa gitna ng kawayan, malayo sa kabayan, kaya walang gaano nakakapansin na may nakatira sa lugar. Malayo pa lang, naririnig na nila ang sigaw na tila nasasaktan. Patuloy na lumapit ang dalawa hanggang sa makasilip sa siwang ng pintuan. Nakita nila na maliban sa matanda, may dalawa pang nasa loob ng bahay. Halos kasing edad lang ni Carding ang mga ito. Marahang hinugot ang lipya na nakabaon sa likod ng matandang babae. Habang ang matandang lalaki naman, panayang mura, nang gagalaiti sa nangyari. Ilang sandali pa napatingin ito sa pintuan at tila naramdaman ng presensya ni Leopoldo. Bagyang umatras si Carding at sinipa ang pinto ng kubo. Pagbukas ng pinto, ibinato ni Poldo ang hawak na sibat. Tinamaan ang isa sa mga kasama ng dalawang aswang. Akmang susugod ang isa pa, ngunit hindi na ito nakakilos dahil itinarak ng binata ang natitirang sibat sa tiyan. Parehong namatay ang dalawang nakababatang kasama ng mga aswang, bagay na lalong nagpasidhi ng galit ng dalawang matanda. Hindi sila mga aswang. Bakit nyo sila dinamay? Magbabayad kayo sa pagpatay niyo sa aking mga apo. Walang ibang magbabayad dito, kundi kayong dalawa. Ang lakas ang loob niyo mang biktima sa baryong to. Hindi na nito binigyan ng pagkakataong sumalakay ang aswang. Pinagtataga niya ito hanggang sa mamatay. Pinaghiwa-hiwalay ang parte ng katawan. Matapos sinunog ang kubo, kasama ang bangkay ng 4 na katao. Nalaman nito ng kapitan, kagad ginawa ng aksyon. Hindi nito kinonsinti ang ginawa ng kapatid at pamangkin. Kahit anong paliwanag ang ginawa ni Carding at Poldo, hindi ito kapani-paniwala sa mata ng batas. Dahil sa pangyayari, nakulong ang dalawa. Ngunit napagtanong-tanong ng kapitan ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong pinatay ni Carding at Poldo. Wala itong nakuwang impormasyon. Nagsiyasat ito sa pinangyarihan ng krimen. Nadiskubre ang isang baul na nakabaon sa lupa. Doon nakita ang mga kakaibang gamit, gaya ng itim na langis, mga sungay ng kalabaw na punong-puno ng napakabahong likido, at higit sa lahat, isang aklat na naglalaman ng kaalaman sa pangungulam. Saka lamang nakumbinse si Mang Hiner na tama ang ginawa nila Carding. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalaya ang kapatid at pamangkin. Lumipas ang ilang taon, patuloy pa rin nagsisilbi bilang tanod si Carding at Poldo. Bagaman iba-iba ang pananaw ng tao tungkol sa nangyari, iisa lang ang iniwan sa isip nila. Ang dalawang tanod na pumatay sa pamilya ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tupel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Panibagong peligro ang kinakaharap ng ating baryo. Isang hindi nakikitang kalaban ang nagbabanta at patuloy na nagtatanim ng takot sa ating isipan. Bilang pinuno, gagawin ko ang lahat upang mapanatiling ligtas ang ating tirahan. Ngunit hindi ko kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Aray! Tulungan niyo ako! Nang mga sandaling ito, nasa kalagitnaan ng pagpupulong ang kapitan del baryo na si Tatang Agustin. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla itong nakaramdam ng pananakit ng sikmura. Namilipit ang kapitan hanggang sa maglabasan ang mga uod sa bunganga at ilong nito. Sa sobrang takot ng mga taong dumalo sa pagpupulong, nagtakbuhan sila.
Ayaw nilang hawakan si Kapitan Gustin sa pag-aakalang ito ay isang uri ng nakakamatay na sakit. Nababalot na ng takot ang baryo. Simula nang isa-isang namatay ang mga nakakatanda sa lugar. Maging ang nag-iisang manggagamot, hindi na rin nakita. Nagsimula ang lahat nang isang matandang babae ang napadpad sa baryo. Nanghingi ito ng tubig na maiinom sa mga residente. Ngunit ni isa ay walang pumansin. Kaya nagbitaw ito ng sumpa na masasadlak sa habang buhay na tagtuyot ang buong baryo. Ilang araw ang nakalipas. Nagkatotoo ang sumpa. Unang natuyo ang mga palayan. Kasunod nito ang mga sapa at balon. Maging ang dumadaang ilog sa baryo ay tila umiwas. Nawala ang malakas na agos mula sa kabundukan. Tuluyang namatay ang dati hitik sa buhay na kapaligiran ng baryo. Isa-isang nag-alisan ang mga ligaw na hayop, dahilan para wala nang mahuli ang mga mangangaso. Unti-unti na ring bumababa ang ani ng palay at iba pang pananim dahil sa napakatinding tagtuyot. Kahit anong gawin ng mga taga-baryong paghukay, hindi sila makakuha ng tubig. Dahil dito marami ang napilitang umalis. Ang mga nakakatanda naman ay isa-isang nawala. Maraming paslit ang namatay. Sinubukan ng isang manggagamot na kalasin ang inilagay na sumpa. Ngunit ito ang naging dahilan ng kamatayan. Bago pa man mamatay ang manggagamot, nagbigay ito ng isang pangitain sa pinunong si Kapitan Gaston. Kailangan nilang hanapin ang isang taong tuluyang makakapagpalaya sa kanila sa sumpa. Ngunit hindi ito magiging madali dahil mula sa angkan ng mga aswang ang taong tinutukoy sa propesiya ng matanda. Matapos itong sabihin ng propesiya, biglang sumabog ang kanyang dibdib. Gumapang palabas ang iba't ibang uri ng mga insekto. Nagmistulang patay na baryo ang lugar. Ngunit may ilang hindi nawala ng pag-asa at patuloy na naniniwala may darating na taong wawasak ng sumpa at magliligtas sa kanila. Samantala sa hindi kalayuan, nagtipon ang mga tao sa dalawang lalaking tila nagtatanghal sa gitna ng plaza, si Kadyo at Rufus. Dalawang mandirigmang naglalakbay. Ang isa sa kanila ay dating mag-aaral ng isang pantas at ang isa naman ay prinsipe na magabunan. Tama ang inyong narinig. Isang mataas na uri ng aswang at isang pantas ang magkasamang naglalakbay sa hindi malamang dahilan. Oy Kadyo, siguraduhin mo lang na hindi tayo mapapahamak sa binabalak mo ha. Baka matulad na naman tayo sa nangyari dun sa dinaanan nating sitio eh. Huwag kang mag-alala dahil walang halong kalokohan ang gagawin ko. Sa pagkakataong ito, Rufus, lakas mo ang magiging puhunan natin. Walang nakakaalam na isa kang gabunan. Kaya siguro naman, hindi ka mahihirapang makipagbunong braso sa mga pangkaraniwang tao. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ba napag-usapan na natin to? Paano kung may makarap akong antingero? Mabisto yung totoo kong pagkatao. Alam mo ikaw kahit kailan wala ka talagang tiwala sa akin eh. Nakakalimutan mo bang isa akong pantas? Oy, itatama ko lang yung sinasabi mo ha. Hindi ka pa ganap na pantas dahil tinakasan mo ang iyong guro. Sino naman kaya nag-udyok sa akin? Tumulak sa paglalakbay na to. Ay nako, eto na naman tayo eh. Sige na, ikaw ang bahala. Anong gagawin ko? Maupo ka lang dito sa makon. Mag-aantay tayo ng taong lalaban sa'yo ng bunong braso. Naupo si Rufus sa makahon habang naghahamon ng mga kalalakian si Kadyo. Kung titignan, napakaliit na tao ni Rufus. Medyo payat ang pangangatawan, mahaba ang buhok at napakalambot kung kumilos. Ngunit lingid sa kalaman ng marami na nagtataglay ito ng hindi masukat na lakas. Ilang minuto silang nag-antay pero wala pa ring lumalaban.
Susuko na sana si Kadyo nang biglang may nagsalita. Isang malaking tao na halos 3 beses ang laki ng katawan kay Rufus. Sino nag-aamo ng bunong braso dito? Nako Rufus, eto na nga. May makakalaban ka na. Dito, matapang na Ginoo. Ang kaibigan ko makakatunggali mo. Wika ni Kadyo. Naglakad ang lalaki palapit kay Rufus. Walang pagdadalawang isip na sinipa ang inuupuan nitong kahon. Ang lakas ng loob niyo magamon ng mga tao dito Sige, subukan natin kung hanggang saan ang kakayanin niyo. Ang tatapang niyo. Ipapakita ko nagkamali kayo ng hinamon. Tumayo ka at makikipaglaban ka sa akin ng mano-mano. Larong pambata ang bunong braso. Ikaw, mamili ka kung anong gusto mong paraan para mapahiya ka. Sinong mapapaya? Alangan naman ako. Tayong dalawa lang naman ang nag-uusap dito. Tama ng satsat. Bakit hindi na lang natin gawin? Wika ng lalaki habang nagpapatunog ng mga daliri. Tumayo si Rufus. Naglakad papalapit sa katunggali. Nga pala, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Hindi kasi ako nagpapatumba ng kalaban na hindi ko alam ang pangalan. Malalaman mo ang pangalan ko sa sandaling mapabagsak mo ko. Yun ay kung kaya mong... Hindi pa natapos ng lalaki ang sasabihin. Bigla itong bumagsak. Nakita ng lahat si Rufus na nakatayo sa harapan nito. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Basta na lamang itong namilipit, napaluhod, hanggang sa nawala ng malay. Nako, mukhang napasobra yata ako Kadyo Hindi ko na tuloy natanong kung anong pangalan niya. Oo nga Rufus, pero ayos lang. Nasira ng taong to ang diskarte natin. Halika na, lipat na lang tayo ng lugar. Naglakad ang dalawa papunta sa gawing dulo ng pamilihan. Ngunit wala ng tao sa bahaging iyon. Mukhang napornada na naman ang pananghalian natin Peste kasi yung lalaking yun Maya-maya, kinalabit ito ni Kadyo dahil paparating ang grupo ng lalaking pinabagsak. Mga Ginoo, paumanhin sa kawalang galang. Ako nga pala si Matos. Mahusay ang pinakita mo kanina. Kakaiba din ang lakas sa suntok na yun. Halos hindi ko nakita ang galaw mo ang totoo niyan. Pinahanga mo talaga ako Ako naman si Rufus. Salamat pero dahil sa nangyari, wala nang gustong lumaban sa amin ng bunong braso Wala na rin pag-asa makapagtanghalian pa kami. Hindi ko sinasadya pero nais kong bumawi sa inyo kung ayos lang. Isang baryo ang inuunti-unti ng aswang. Kailangan nila ng tulong ng isang kagaya mo. Aswang? Ano naman ang nakita mo sa akin para masabing kaya ko labanan ng mga yun? Maaari ko kayong ilibre ng pananghalian para mapag-usapan natin ng tungkol sa bagay na yan. Yun lang pala Walang problema. Di ba Rufus? Ikaw talaga kahit kailan. Basta pagkain ng usapan ang bilis mong magpasya ano pa nga bang magagawa ko? Isa pa, gutom na rin ako Kung ganon, sumunod kayo sa akin. May alam ako masarap na kainan. Naglakad ang tatlo papasok sa pamilihan, papunta sa isang lumang karenderya. Napakaraming kumakain, kaya kailangan pa nilang mag-antay ng mesang mababakante. Maya-maya pa may pangkat na tumayo. Agad itong kinuha ni Matos at pinaupo si Rufus. Mukhang masarap nga ang pagkain nila dito Nakakamoy ako ng dugo ng tao. Anong sinabi mo? Seryoso Kadyo. Nakakamoy ako ng sariwang dugo ng tao. Hindi ko alam kung isa yun sa maihahain nila o may ibang itinatago ang kainang ito. Wika ni Rufus. Maya-maya ay bumalik si Matos kasama ang isang matanda. Naupo ito sa harap ng dalawa. Hindi nagpaligoy-ligoy si Rufus. Kinumpronta nito ang matanda. Sabihin mo sa akin, tanda. Mga aswang kayo Nanlaki mga mata ng matanda
Kagad tumayo si Kadyo dahil kabisado nito ang ganong reaksyon. Maging si Matos, nagulat sa sinabi ni Rufus. Teka, paano mong nalaman? Sandali lang, magpapaliwanag ako kaibigan. Huwag ka mag-isip na masama. Wala naman akong sinasabi ah. Kadyo, maupo ka. Kaibigan, bakit mo kami dinala dito? Totoo ang sinabi mong aswang ang may-ari ng kainan. At ang naamoy mong dugo ay sa taong sinubukan silang lamangan. Totoo ang sinabi ni Matos. Hindi kami kumakain ng laman ng tao. Matagal na naming tinanggal ang ganong gawain. Alam kong isa ka ding aswang, pero nararamdaman kong mula ka sa mataas na uri. Tama ka, tanda. Ang pangalan ko ay Rufus. Ako ang anak ng hari ng mga gabunan na nakatira sa kanluran. Nang marinig ito ng matanda, agad siyang lumuhod. Nagtaka si Matos dahil hindi nito maunawaan ang pinag-uusapan ng dalawa. Nagsasalita ang mga ito sa lengguwahe ng mga sinaunang aswang. Uy Kadyo, anong pinag-uusapan nila? Bakit lumod si Tatang Marcos? Masyadong maraming tao para sabihin sa iyo ang dahilan. Mamaya tayo mag-usap sa ligtas na lugar. Sa ngayon, hayaan na muna natin sila mag-usap. Ilang sandali pa, itinayo ni Rufus ang matanda. Nilingon si Kadyo. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon sa nais ng kaibigan. Ano nang mangyayari? Ano gagawin natin ngayon? Matos, hindi ba? Wala namang ibang tao sa tahanan mo. Maaari bang doon muna manirahan ang ating mga panauhin? Pero bago yan, kumain na muna kayo. Nagpahanda ako ng masarap na nilagang bias ng baka. Bulalo? Aba gusto ko yan eh. Salamat Tatang. Tawagin niyo kung Tatang Marcos. Sige na, maupo kayo. Ihahain na mga kasama ko ang pagkain maya-maya lang. Nanatiling tahimik ang grupo habang kumakain dahil alam nila na may mga nakikinig at maaaring magdulot ng kaguluhan ang anumang impormasyon na maririnig ng mga taong nasa paligid. Pagkatapos kumain, sinamahan ni Matos ang dalawa papunta sa kanyang tahanan at doon pinaliwanag ang lahat. Ayon dito, nakatira siya sa isang baryong pinipeste ng mga aswang. Maliban pa dun, nalulukob din ang lugar sa isang sumpa. Anak ako ng pinuno ng aming baryo. Kasalukuyang nakaratay ang aking ama dahil sakit na itinanim ng isang matandang hukluban. Wala ring nagawa ang kaisa-isa naming manggagamot dahil pinatay ito. Halos gabi-gabi sumasalakay ang aswang at sa palagay ko, alaga ito ng hukluban. Hukluban. Mukhang interesante to ah. Bibihira na lang ang tao may kalaman sa panghuhuklob at sinasabing mas malakas ito sa lahat ng uri ng karunungang itim. Kahit isang bagay mambabarang, walang panama sa lakas sa mga hukluban. Wika ni Kadyo. Napapangiti na lang si Rufus dahil nagbabalik sa kanyang mga alaala nang minsang kalabanin ang isang hukluban. Nag-iwan ito ng malaking bakas, hindi lang sa kanyang katawan, kundi maging sa pagkatao. Kadyo, maganda ka. Mukhang mapapalaban na naman tayo sa isang hukluban. Huwag kang mag-alala, Rufus. Pinag-aralan ko ang kanilang magawi. Alam ko kung paanong lumaban ng mga hukluban. At higit sa lahat, alam ko rin ang pinanggagalingan ng kanilang lakas. Kakailanganin ko lang ng ilang minuto para mapasok to. Ako nang bahala dun. Moto, samahan mo kami ngayon sa baryo nyo. Nais ko makita ang iyong ama. Pero Rufus, padilim na. Masyado mapanganib ang daan pauwi sa amin. Mas makakabuti kung bukas na lamang tayo maglalakbay. At isa pa, may kalayuan din ang baryo mula dito. Nauunawaan ko. Kadyo, magpahinga ka na. Bukas maaga pa tayong gigising. Wika ni Rufus. Matapos ay sumalampak ito sa mahabang upuan. Wala nang maraming salita. Kagad nakatulog ang binata.
Kinabukasan maagang umalis ang tatlo papunta sa baryo nila Matos. Habang nasa daan, nakasalubong nila ang nakababatang kapatid nito. Pasensya na po kuya. May nangyari na naman kasi kagabi. Sumuka uli si tatay ng uod. Kaya nagpa siya akong sunduin kayo ni Tio Marcos. Susunod na ang Tio Marcos mo. Kasama ko na ang mga taong tutulong kaya halika na. Bumalik na tayo. Dali-daling naglakad ang tatlo papasok sa nayon. At sa mismong arko pa lang, ramdam na ni Rufus ang pamilyar na enerhiya. Hindi nga ako nagkakamali. Nandito nga ang hayop na yon. Kadyo, alam mo na ang gagawin. Tignan mo kung may tutulong ka sa matandang pinuno ng baryo. Matos, samahan mo si Kadyo. At ikaw naman bata, samahan mo ako mag-ikot sa paligid. Sinanod ni Kadyo ang sinabi ni Rufus. Nag-ikot naman sa paligid ng binata upang maganap na mga palatandaan ng kalaban. At hindi nga ito nagkamali. Dali-daling bumalik si Rufus sa tahanan ng pinuno. Kasalukuyan itong ginagamot ni Kadyo. Wala na tayong dapat alalahanin. Natanggal ko na ang sumpa sa kanya. Pero dahil sa ginawa ko, natuntun tayo ng kalaban. Alam niyang nandito na tayo. Yan mismo ang plano. Nagkalat sa paligid ang nakakasulasok na amoy ng matandang yun. Rufus, sigurado ka bang kaya mo siyang harapin? Wala nang atrasan, Kadyo. Naunahan niya ako noon kaya ako natalo. Pero sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong siya ang dadapa at magmamakaawa para sa buhay niya. Ramdam ni Matos ang galit sa boses ni Rufus. Bigla ding nagbago ang kulay ng mga mata nito. Pero kagad ding huminaw ng binata nang marinig si Tatang Agustin. Maraming salamat sa pagdating. Hindi ko na alam kung paano kong pamumunuan ang baryo dahil wala na akong lakas. Pero dahil sa inyo, muli akong nabuhayan. Wala akong anuman, Tatang. Magpahinga na muna kayo at kakailangan ninyong makabawi ng lakas. Matos, maganda ka na makakain para sa iyong ama. Ako nang bahala sa kanya. Sige na, gawin niyo na mga dapat gawin. Habang naghahanda, pinaliwanag ni Matos ang dahilan kung bakit hindi nila nagawang labanan ng hukluban, gayong may malalakas naman sa kanilang hanay. Ayon dito, matagal nang tinalikuran ni Mang Marcos ang pagiging aswang. Ginagamit lang nito ang kakayahan upang ipagtanggol ang sarili. Dahil din sa pagtangging kumain ng laman ng tao, unti-unting humina ang kapangyarihan ng matanda. Sinubukan din nilang labanan ng hukluban, pero wala silang nagawa dahil talagang napakalakas nito, bagay na hindi nalingid sa kalaman ni Rufus. Hindi na ako magtataka dahil totoo ang sinasabi niyo. Malakas nga ang hukluban na yun. Maging ako, naging biktima ng kanyang kapangyarihan. Pero ngayong alam ko na ang kahinaan niya, hindi na mauulit ang nangyari nung una. Wika ni Rufus. Buong maghapon itong naganda, nanatili sa labas upang abangan ng pagdating ng matandang hukluban. Alam ng binatang gabunan na magpapakita ito sa pagkakataong yun, hindi niya napapalampasin. Saktong paglubog ng araw, sinabihan nila Kadyo ang lahat na wag lalabas ng bahay. Isa-isa ding nilagyan ng pangontra ang bawat bakuran sa lugar upang hindi na ito maapektuhan kung sakaling may gawin ng hukluban. Alam ni Kadyo na gagamitin ito ang mga inosenteng mamamayan laban kay Rufus. Kaya bago pa man dumating ang panganib, ginawa na ito ng paraan ng binatang pantas. Ilang minuto pa ang nakalipas. Naramdaman ni Rufus ang unti-unting pagbigat ng enerhiya sa paligid. Laking gulat nito nang kusang lumabas ang anyong gabunan at sa hindi kalayuan, isang matandang lalaki ang naglakad. May hawak itong tungkod sa kanang kamay, habang sa kaliwa naman
bungo ng taong may nakatirik na kandila sa tuktok. Tandang Roman, kahit kailan, hindi pa talaga nagkamali ang ilong ko. Mula sa kinakatayuan mo, naaamoy ko ang napakalakas mong putok. Ang gabo ng anak ni Haring Ingo. Hindi ka pa ba nadadala? O mas gusto mong paulit-ulit na natatalo? Hindi ko alam pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa'yo. Kung may babagsak man sa atin ngayon, walang iba kung hindi ikaw. Matapos magsalita ni Rupus, kagad itinaas si Kadyo ang depensa sa paligid ng nayon. Alam nilang sasalakay ang mga alagang aswang ng hukluban. Kaya naman nag-abang sina Matos sa labas upang harangin ang mga paparating na kalaban. Samantalang si Rupus naman, nakatuon ng pansin sa kalaban. Gamit ang kapangyarihang magpagalaw ng mga bagay, pinaulanan nito ng matatalas sa bato ang binata. Ngunit sa pagtagal ng panahon, lalong tumibay ang katawan ni Rupus, kaya baliwala sa kanya ang pisikal na atake. Sinubukan din ng matanda, gamitan nito ng palipad-hanging pamiminsala, pero wala pa ring epekto. Isang bagay na lang ang naisip ng matanda. Ito ay ang pisikal na pakikipaglaban. Kilala ang mga gabunan sa kakaibang pisikal na lakas. Kung ang mga aswang ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga tao, ang mga gabunan naman 10 beses na mas malakas kaysa sa mga aswang. Nag-aantay ako, tanda. Anong gagawin mo? Magantay ka. Bakit masyado ka nagmamadali? Oo, kumakalam na yung sikmura ko eh. Hindi pa ako naghahapunan kaya bilisan mo na para matapos na tayo dito. Sa sobrang pagkainsulto, sinugod ng matanda si Rufus. Ngunit sinalo lang ng binata ang kamay nito at muling itinulak palayo. Yun ba ang pinakamalakas mong pisikal na atake? Naisahan pa rin kita. Wala kang kamalay-malay. Matinding laso nang nakadikit sa'yo. Nung sandaling hawakan mo ang aking kamay, ilang segundo lang kakalat na ito sa katawan mo at tuluyang kang mamamatay. Ang alin? Eto? Wika ng binata sabay dila ng kanyang kamay. Ito ang hinawak niya kay Tandang Roman. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil sa ginawa ni Rupus. Tumawa ito ng malakas sa pag-aakalang pinapadali ng binata ang sariling kamatayan. Pinapadali mo lang ang sarili mong kamatayan. Pero teka, dapat sa mga sandaling ito, bumagsak ka na. Parang wala naman ako naramdaman eh. Ano ba talaga yung ginawa mo? Hindi ito maaari. Isang gabunan na hindi tinatabla ng lason. Papasalamat ako sa mga pantas ng aming angkan. Sila nagturo sa akin kung paanong kukontray ng lason mo at ibabalik sa'yo. Biglang nakaramdam ang matanda ng matinding sakit ng tiyan. Dahan-dahan itong lumuhod. Sinubukang kontray ng sariling lason. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi umepekto ang pangontra. Alam ng matanda na hindi siya mananalo sa patas sa laban, kaya ginamit nito ang huling alas. Ang mga inosenteng mamamayan ng sityo, pinagana ng matanda ang mga dasal na itinanim sa mga tao. Pero kagaya ng pangontra niya sa lason, hindi ito gumana. Unti-unting naramdaman ng matanda ang panghihina. Kinuha ni Rupus ang pagkakataon para tuluyang wakasan ang buhay ng hukluban. Hinawakan niya ito sa leeg. Walang pagdadalawang isip na hinila ang ulo ng matanda. Humiwalay ang katawan nito. At sa sobrang lakas ng pagkakahatak ng binata, sumama ang gulugod ng matanda. Isinabit niya ito sa mahabang buho ng kawayan. Itinayo sa mismong lugar kung saan niya napatay ang matandang hukluban.
Hindi man lang ako pinagpawisan. Sa ngayon tapos na ang problema sa sityong to. Ngunit darating ang panahon, merong panibagong problema. Huwag kayong mag-alala dahil nandito naman si Kadjoy. Bago kami umalis, ituturo namin sa inyo mga pamamaraan kung paanong makontra ang sumpa ng isang hukluban. Matapos ang kaguluhan, isa-isang ginamot ni Kadyo ang mga taga-baryo. Malaki ang pasasalamat ng mga ito sa ginawa ng dalawang binata. Pagkatapos ng kanilang gawain, umalis na ang mga ito. Hindi na muling nakita sa lugar sina Rupus at Kadyo. Ngunit naniniwala pa rin ang mga taong darating sila sa oras ng matinding pangailangan. Kailanman hindi nila makakalimutan kung paanong tinalo ni Rupus at Kadyo ang kinakatakutan nila na malakas na kapit ng sumpa ng matandang hukluban. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Santi. Walang eksaktong taon. Sibuyan Romblon. Nang mga panong ito, kakatapos pa lang sa kolehiyo nitong si Santi sa kursong BS Marine Transportation. Tubong Romblon ng binata, anak ng kilalang pamilya sa kanilang baryo. Nagsikap makapagtapos ng pag-aaral at gumawa ng sariling pangalan. Kasalukuyang naghahanap ng barkong masasampa ng binata para makakuha ng karanasan. Ngunit sadyang mailap ang kapalaran para sa kanya. O Santi, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakahanap ng masasampahan? Wika ng chewing si Rodrigo. Kakababa lang nito sa barko. Isa ito sa mga sumusuporta kay Santi para makapagtapos sa napiling kurso. Uncle Rod, nandito ka pala. Kailan ka bumaba? Tugon ni Santi. Nung nakaraang araw lang. Kakauwi ko nga lang sa bahay kahapon eh. Naisipan kong sadyain ka. Kasi nabalitaan ko sa tatay mo, 3 buwan ka na daw pabalik-balik sa Negros Navigation. Pero hindi ka pa rin nakakasampa. Ano ba nangyari? Kasi sabi sa akin, tatawagan na lang daw ako para sa resulta ng application ko. Pero yun nga, hindi pa rin ako tinatawagan eh. Ay nako. Alam mo Santi, walang silbi kahit cum laude ka pa. Dahil ang sistema sa industriyang pinasok mo ay palakasan. Kung wala kang padrino, hindi ka makakapasok. Paano po yun, Uncle? Nasayang lang yung pag-aaral ko ng 4 na taon? Ang bilis mo namang mawalan ng pag-asa. Kaya nga ako pumunta dito kasi tutulungan kita. At saka, ayoko magsayang ng perang ginastos ko sa pag-aaral mo, no? Tara, gumayak ka. May pupuntahan tayo. Dali-daling nagbihis si Santi. Laking pagtataka ng binata dahil pinagdala siya ng ilang pares ng damit na pamalit. Matapos mag-agahan, umalis na ang mga ito. Saan po ba tayo pupunta, Uncle? Bakit kailangan ko pang magdala ng damit na bisan? Pupunta tayo sa kaibigan kong kapitan. Tutulungan kita makasampa at magkaroon ng karanasan. Yan nga lang, hindi passenger vessel ang sasampahan mo, kundi isang inter-island cargo ship. Ayos na ba? Pareho lang naman siguro yun, Uncle. Isa pa, kailangan ko rin makasampa kaagad eh. Tumatanda na si tatay. Hirap na sa paghahanap buhay. Basta kaunting tiyaga lang. Papasan pa't makakasampa ka din. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakarating na sila sa islang Pantalan. Maraming barko ang nakadaong. Ayon kay Rodrigo, daungan ito ng mga barkong nagkakarga ng iba't ibang produkto na dinadala naman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sandali lang. Dito ka lang sa sasakyan, Santi. May kakausapin lang ako. Ilang minuto ang nakalipas. Bumalik ito kasama ang isang lalaki.
Ito ba ang sinasabi mong sasampa ng barko? Oo, pamangkin ko, Kapitan. Si Santi. Santi, siya naman si Kapitan Mando ang taong sinasabi ko. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po? Dala mo ba yung mga papeles mo? Opo. Ito po, Kapitan. Kompleto na po yan. Mabuti kung ganun ha. May mga dala ka bang gamit? Kasi alis na ngayong gabi ang barko. Kung wala pa, mas makakabuting kunin mo na para wala nang abala sa pag-alis natin. Ilang oras lang ang ititigil ko dito kaya magmadali ka. Meron na, Kap. Pinagdala ko na siya ng ilang peraso ng damit. Huwag ka mag-alala, Santi. Hindi mo naman magagamit ang mga yan dahil meron kayong uniforme. Mabuti naman kung ganon. Tara. Sasamahan kita sa bago mong tahanan sa loob ng 6 na buwan. Huwag ka mag-alala, Santi. Mabait si Kapitan Mando at siguradong marami kang matututunan sa kanya. Ito kunin mo. May oras ka pa para bumili ng mga pangangailangan sa biyahe. Ako nang bahala magsabi sa tatay mo. Nabigla si Santi sa ginawa ng chewin. Pero wala na itong magagawa. Ito rin ang gusto niyang mangyari. Sige Uncle. Maraming salamat po Mag-iingat kayo sa daan pa uwi. Matapos mag-usap, dinala ni Kapitan Mando si Santi sa barko. Hindi naman ito kalakihan. Nagkakarga sila ng mga gulay, prutas, na itinatawid mula sa probinsya papunta sa Luzon. Nang mga sandaling yon natapos ng magkarga ang mga tripulante at ang susunod nilang biyahe, papunta na ng Davao upang kunin ang 8 container na kargo na naglalaman ng saging. Alam kong ito ang pinakauna totoo mong biyahe. Nakita ko mga marka mo Masasabing may natural kang husay sa pagtitimon. Kaya ngayon, gusto ko makita ang galing mo. Ikaw ang magtitimon palabas ng puerto hanggang sa makabot tayo sa kapuluan ng Sibuyan. Huwag ka mag-alala. Nasa likod mo lang ako. Napalunok ng laway si Santi dahil ito ang unang pagkakataon na magtitimon siya mag-isa. Teka Kap, ako lang ba mag-isa ang kadete dito? Oo, sa kasamaang palad. Hindi tumuloy Nung malaman niya na ang ruta ng barko, dumadaan sa Sibuyan. Marami na ako narinig tungkol sa ruta na yun. Pangingisda ang kabuhayan sa pinanggalingan kong barko. At kahit mga malalaking pangisdaan doon, nagsasabing delikado daw yung ruta na yun Delikado kung di mo kabisado. Ikaw ba hindi ka natatakot? Saan po? Sa inyo o sa ruta? Wala. O siya, nakahanda na tayo sa paglalayag. Iudyat mo na sa makinista. Matapos ang lahat ng paghahanda, nagsimula ng umusad ang barko palabas ng pantalan. Ramdam ni Santi ang tensyon, lalo na nang ipasa sa kanya ang timon. Huminga ng malalim ang binata at hinawakan ito ng maigpit. Nagulat si Santi nang bigla siyang tapikin ni Kapitan Mando sa balikat. Masyadong matigas ang balikat mo. Huwag mong impitan yung hawak sa timon. Hayaan mong ang barko magturo kung saan ka liligo. Nang luwagan ni Santi ang pagkakahawak, biglang kumiling pa kanan ng barko, kaya kagad niya itong tinabig pakaliwa. Anong nangyari? Bakit biglang lumiko? Masyadong malakas ang agos sa bahaging ito, kaya kinokontra ng barko ang daloy ng tubig. Ganan mo lang yung hawak. Pakiramdaman mong mabuti kung saan ka dinadala ng timon. Huwag mong ialis ang tingin sa harapan. Tignan mong mabuti ang rutang dadaanan natin. Nakikita mo ba yung bundok na yun? Kailangan nakatumbok ang proa mo sa pinakatuktok. Huwag mong ililis Sa sandaling mangyari yun, sasasad tayo sa bahura. Ano? Kaya pala maraming takot sa rutang to Nagsisimula pa lang tayo. At mahusay ang ginagawa mo. Ituloy mo lang.
Sinunod ni Santi ang sinabi ng kapitan hanggang sa nagawa nilang makalampas sa bahaging yon ng karagatan. Napansin ng binata, gumaan ang timon, nawala din ang tensyon. Naupo ang kapitan sa tabi nito. May pinindot na kung anong buton. Maaari mo nang bitawan ng timon. Magpahinga ka muna. Tatawagin na lang kita mamaya. Ako nang bahala dito. Bumaba ang binata para pumasok sa kabina. Habang naglalakad nakasalubong nito ang isa sa mga tripulante. Nakayuko at parang may kung anong binubulong. Hindi na lang pinansin ng binata. Kagad pumasok sa kabina upang magpalit ng kasuotan at tumiga. Hindi na malayan ni Santi na nakaidlip na siya. Nang biglang tumunog ang radyo, narinig ang boses ng kapitan sa kabilang linya. Lahat ng tripulante, sa inyong mga pwesto. Santi, umakyat ka. Bilisan mo. Dali-daling umakyat ang binata. Habang papunta sa bridge, napansin nito, natataranta ang lahat. Agad umakyat ang binata. Nang makita siya ng kapitan, binitawan ang timon. Maaari bang ikaw ang magtimon? May kakausapin lang ako sa mga tauhan sa baba. Teka, isuot mo to. Kahit ano mangyari, huwag na huwag mong tatanggalin. Maliwanag? Ano po ba to, Kap? Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Para yan sa kabutihan mo. At kung gusto mong makarating sa susunod na puerto ng buhay. Biglang nanlamig ang binata sa sinabi ng kapitan. Tinignan nito ang binigay na kwintas. Kapirasong puting bato na may nakabalot na parang tansong alambre. Ilang minuto matapos bumaba ng kapitan, nakarinig ng malakas sa kalabog. Hindi umalis sa pwesto ang binata. Lalo pat siya lang ang tao sa timbulan. Sa mga hindi nakakalam, ang timbulan ay malalim na Tagalog na kasing kahulugan ng bridge sa salitang Ingles. Balik tayo sa kwento. Tuloy ang pagkalabog, ang mga sigawan sa baba ng barko. Hanggang sa biglang may umakyat. Inakala ni Santi na si Kapitan Mando ang taong yun. Madilim na mga oras na ito, 6:00 na ng hapon. Hindi nito maaninag ang mukha ng lalaki, ngunit narinig nito ang mahinang angil na tila kinakapos ng hangin. Kapitan, ayos ka lang ba? Sandali, magbubukas ako ng ilaw. Pagbukas ng ilaw, laking pagtataka ng binata, biglang nawala ang lalaking umakyat. Muling pinatay ng binata ang ilaw dahil baka pagalitan siya ng kapitan. Bumalik siya sa pagbabantay. Bigla siyang dinamba sa likuran ng parehong lalaking nakita kanina. Napakalakas nito. Tinangka ng lalaking kagatin siya sa leeg. Pilit na pinipigilan ng binata ang bunganga nito hanggang sa aksidenteng mapunit ng lalaki ang kanyang damit. Tumambad ang ibinigay na kwintas si Kapitan Mando. Nang makita ito ng lalaki, napasigaw ito habang nagtatakip ng mga mata. Biglang dumating si Kapitan Mando, tinaga sa likod ng lalaki. Walang iya talaga itong mga aswang na to eh. Sa tuwing dadaong ako sa Sibuyan, hindi maiwasang makapuslit sila sa barko. Hindi mo malaman kung anong talagpakay nila eh. Teka, aswang? Aswang po ang taong yan? Oo, Santi. Mabuti na lang at sinunod mo ang sinabi ko ha. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Galos lang po, Kap. Maliban doon, wala na. Kailangan magamot ang galos na yan. Maaaring may kamandagang kuko ng aswang. Hindi ko man lang namalayan na nakasampa sa barkong isang to. Dali-daling binuwat ng kapitan ang katawan ng aswang. Itinapon ito sa dagat. Matapos, kumuha ng gamit sa kwarto upang gamutin ang sugat ng binata. Pinahiran niya ito ng itim na lana, binalot ng dahon ng tabako. Dahil sa ginawa, napatanong ang binata. Kapitan,
Albularyo ka ba? Hindi. May mga nalalaman lang ako tungkol sa tradisyonal na panggagamot. Kasama na doon yung mga aswang. Bahagi sila ng kultura natin at siguro, kahit gaano pa kalaki ang pagbabago maganap sa mundo, hindi na sila mawawala pa. Pero Kap, ano bang ginagawa nila sa barko? Malamang pumupuslit yung mga yun papunta sa pier ng Maynila. Mabuti na lang napansin ko kanina. Nakasalubong ko nga po yung taong yun kanina eh. May kung ano siyang binubulong. Hindi ko lang pinansin. Di ko naman alam na aswang pala yun eh. Masanay ka na. Dahil sa loob ng 6 na buwan, ito ang mga karanasang makukuha mo. Pero gaya nga ng sinabi ko, huwag kang mag-alala. Dahil nasa likod mo lang ako. Hanggat nasa barko kita, akong bahala sa'yo. Sa kabila ng mga nangyari, nanatiling buo ang loob ng binatang magpatuloy. Kinabukasan dumaong ang barko sa pantala ng Cebu upang magbaba ng mga produkto na galing sa Mindoro. Habang nag-aarya, napagpasya ng binatang mag-ikot sandali upang mamili ng mga kakailanganin sa paglalakbay. Akmang pababa na ito nang tawagin siya ni Kapitan Mando. Sandali lang, Santi. Naisip ko wala din pala akong sigarilyo. Sasabay na ako. Sige po, aantayin ko na lang kayo sa baba. Pagkababa ng binata sa barko, napansin nito ang mga kalalakiyang nag-aabang sa sulok. Ang ilan sa kanila ay walang damit pang itaas. Inakala ng binata na mga kargador ang mga ito, kaya hindi niya binigyan ng pansin. Maya-maya pa bumaba na din ang kapitan. Tinignan nito ang mga kalalakian. Laking pagtataka ni Santi dahil nag-alisan ang mga ito. Pambihira naman oh. Yan na naman sila eh. Bakit Kap? Kilala mo yung mga yun? Mga kawatan. Ako lang ang inaabangan ng mga yan eh. Pero ngayon hindi na sila makakaakyat ang barko dahil may nagbabantay na gwardya. Sinulan ko muna para makalabas ako eh. Mukha nga pong hindi gagawa ng maganda mga yun ha. Akala ko mga porter lang eh. Maraming halangang bitukas sa bahaging ito ng Cebu. Kaya mag-iingat ka. Nga pala, baka may sumabay sa ating pasahero mamaya. Isang pamilya luluwas ng Maynila. Kakilala ko sila kaya pumayag ako. Sige po Kap. Ako nang bahala sa kanila mamaya. Habang naglalakad ang dalawa, napansin ni Santi ang mga kalalakian sa pantalan. Nakasunod sa kanila. Agad itong sinabi sa kapitan. Mukhang sinusundan tayo ng mga lalaki, Kap. Sinasabi ko na nga ba? Huwag ka magpapalata ah. Tuloy lang sa lakad. Sinunod ni Santi ang utos ng kapitan hanggang sa makarating sila sa isang kainan. Pumasok ang mga ito at naupo sa mesa. Tignan natin kung susunod pa ang mga yan dito. Hindi nga ito nagkamali. Nakita nilang pumasok ang 4 na kalalakian. May atraso po ba kayo sa mga yan? Pinilayan ko ang isa sa mga kasama nila nung nakaraan akong dumaong dito. Pinasok nila yung barko eh. Pero malas nila. Nahuli ng isa sa mga tripulante ko. Kaya naman pala. Marami po sila. Kaya ba natin yan? Akong bahala. Maupo ka at manood. Tumayo si Kapitan Mando. Nilapitan ang 4 na kalalakian. At dahil hindi naman ito kalayuan, narinig ni Santi ang kanilang usapan. Bakit niyo ako sinusundan ha? Hindi pa ba kayo nadala sa mga nangyari sa inyo? Mukhang ikaw ang nakakalimot kung nasaan ka. Sa tingin mo makakaalis ka pa dito. Bakit hindi natin subukan? Pero mas maganda siguro sa labas natin gawin. Naglakad palabas ang kapitan. Sinundan naman ito ng 4 na kalalakian. Dahil sa pag-aalala, sumunod si Santi. Pinaligiran ng 4 na kalalakian ng kapitan.
Napansin ng binata ang ilan pang kalalakihan na nakaabang lang sa sulok. Nakatayo si Kapitan Mando, nag-aantay ng susunod na gagawin ng mga kalalakihan. Nang biglang umatake ang isa sa mga ito, gamit ang kutsilyo. Mabilis na nasalo ng kapitan ang kamay at nadisarmahan. Sigurado ba kayong gusto niyong gawin to? Batay sa obserbasyon ko, parang wala kayong gana. Sabay-sabay sumugod ang natirang tatlo. Pero mabilis na nakaiwas ang kapitan. Lingid sa kalaman nito na may nagbabadyang panganib mula sa mga kasama ng kalaban na nag-aantay lamang sa sulok. Isang patalimang biglang lumipad papunta sa binti ng kapitan. Napalo dito ng tumarak ang sandata pero kaagad ding nabunot. Hinanap ni Santi kung sino ang naghagis. Pero nang tignan niya ang paligid, wala na ang mga ito. Nang mga oras na yun, nagawa ng pabagsakin ni Kapitan Mando ang mga kalaban. Dali-dali nitong tinawag si Santi upang bumalik sa barko. Tumakbo ang binata para alalayan ang kapitan. Pero bago pa man sila makarating sa pantalan, nakita nilang nakaharang sa pasukan ang ilan pang kalalakihan. Kap, sugatan ka na. Sa palagay ko, kailangan nating tumawag ng pulis. Walang magagawa mga pulis. Tignan mong mabuti ang mga taong yan. Ginawa lang nilang diversyon ng mga kalalakihan sa karenderya para sugatan ako. Ang totoong kalaban ay ang mga aswang na to. Laking gulat ni Santi dahil nang tignan niya ang mga kalalakihang nakaharang sa gate. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang pangil. Ang ilan ay naglalaway habang umaangil. Sa isip ng binata, ito na ang katapusan para sa kanila. Ngunit bigla siyang itinulak ni Kapitan Mando. Sinalubong ang papasugod na kalaban. Sinakal niya ito at binalibag, sabay bali ng leeg. Paparating ang isa pa, pero nagawa niya ding iwasan ang atake. Isang malakas sa suntok sa tagiliran ang binigay ng kapitan. Rinig ni Santi ang pagkabali ng mga buto nito. Sumugod ang dalawa pang natitira. Nagawang huli ni Cap ang mga ito. Pinag-untog sa sobrang lakas. Nabasag ang bungo. Naiwang nakatayo si Kapitan Mando sa gitna ng nagigingalong aswang. Maya-maya pa, may mga dumating na kalalakihan. Ang buong akala ni Santi susugod ang mga ito. Ngunit isa-isa nilang pinagkukuha ang katawan ng mga pinabagsak ng kapitan. Sa susunod na bisita ko, siguraduhin niyo mas malakas kayo ha. Wika ng kapitan, sabay lakad papasok ng pantalan. Hindi makapaniwala si Santi na nagawang talunin ng iisang tao ang napakaraming mga aswang. Pinaliwanag sa kanya ng kapitan kung bakit pinag-iinitan siya ng mga ito. Ito ay dahil sa pagpatay niya sa isang pinuno ng angkan ng mga aswang at sa pagkuha ng lanahan. Ayon kay Kapitan Mando, ang lanahan mismo ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at talas ng pakiramdam. Gaya ng mga aswang. Hindi nasanay Santi na ganito ang karanasang makukuha niya. Sa pagtatapos ng panahon nito sa barko, isang alaala ang iniwan ni Kapitan Mando sa kanya. Ito ay ang mga kaalaman at disiplina. Sa kasalukuyan, isa ng kapitan sa barko si Santi. Pinili ng binata magtrabaho sa lokal na shipping company at bumiyahe sa kapuluan ng ating bansa. Layo nito, tuklasin ang hiwagang nakabalot sa bawat lugar ng kanilang dadaungan. Baon ng binata ang mga alaala, aral at kwento mula kay Kapitan Mando. Ang antingherong kapitan na may lanahan.